Hello po, no? So, pinag-uusapan natin teaching load. May mga naunang vlog na ako tungkol sa number of hours, number of minutes ng teaching load ng mga guro. Di ba? Napanood niyo ba? Kaya lang yung mga guro, mas gusto nila yung i-convert sa 5 sections. Sir Bong, ano na po uh, 3 term in a school year o 3 quarters in a school year or trimester. Mababago po ba? Magkakaroon po ba ng changes sa mga teaching loads ng mga guro? Parang hindi naman. Parang pareho lang. Di ba ang sample class program na nilabas ng trimester, mas madali no? Ay 1 hour per learning area daily. Di ba? So kung ganyan, pero hindi yan po pwede sa meron na akong vlog, hindi po pwede yan sa dalawang shift na 1 hour per learning area. Sorry. Sa isang sa single shift, pwede yung 1 hour per learning area. Pero pag 2 shifts, first shift and second shift, yung second shift, pag ginawa mong 1 hour per learning area sa first shift, sa second shift 1 hour per learning area, parang posibleng umuwi yung mga bata ng gabi na. 8 o 9 o 9:30, no? Kasi magsisimula yung klase ng 2 eh. So mahirap. Mahirap gabihin, delikado. Baka araw-araw may saksakan, araw-araw may holdapan, araw-araw ay di ba? May suntukan. Yan ang mahirap, no? Baka wala nang mag-aral pag ganyan na sa gabi inaabangan yung mga bata. Kaya napakadelikado lalo na dito sa NCR. Puro halos napakaraming mga ganggang ng mga bata na hindi pa pwede talaga ng gabing-gabi. Sakto lang dapat. Ngayon balikan natin yung yung loading ng guro. Napanood niyo 'di ba, yung 5 hours, 6 hours 'Di ba, yung Magna Carta for Teachers. Ngayon, 6 teaching hours. Ngayon, i-convert natin sa section. Na bago ba? Alam nyo, hindi. Pag wala kayong ancillary, wala kayong, hindi kayo advisor, di ba? Wala kayong advisory, section, hindi kayo section advisor, dapat ang load nyo ay 5 section plus isang advisory, no? Section advisor ka, ganon. 5 plus 1, di ba? 5 section plus 1 advisory. Okay? Ngayon, kung hindi man na-assign ka as an advisor of the class, pwede yung mga subject-related ancillary o curriculum-related ancillary. Pwede kang journalism advisor, di ba? O sports trainer, mga ganon. Club advisor, mga ganyan, no? So, meron tayo niyan It can be. Pwede yan. Basta, curriculum related. Yung pagiging grade level chairman, kasama yan. Pwede. Kaya lang, 5 plus 1. 5 plus 1 dapat lagi. Kung meron kayong ancillary, dapat 5 pa rin yung sections nyo. Paano yung Sir Bong kung nasabi ko na, pag wala kayong ancillary, hindi kayo advisor, 6 na section dapat. Kasi pag hindi ganyan, underload kayo. Ang thinking, underload kayo. At dapat nililimit lang sa 6 o 5 section. Di ba? Kasi kung mas maraming section, napakahirap. Lalo na yung paggawa ng card. ng report card. Di ba? Mas madami kayong gagawin kung computing na grade. Hindi na rin magiging effective yung mga guro kung maraming section na hawak. Ngayon, kung dadamihan yung guro at babaguhin yung Magna Carta, sabi ni Senator Win Gatchalian, babaguhin daw yung Magna Carta. Baka po pwedeng gawin na lang na 5 teaching hours, magiging 4 plus 1. Kaya lang, ang basehan natin kasi yung Magna Carta for Teachers nag-existing pa. Sana sa pagbabago ng Magna Carta ni Senator Win, I heard, sabi niya, magiging magaan, no?
Sana maging ano na lang, 5 teaching hours para 4 plus 1. Ganyan. Kaya lang, mangangailangan ng maraming guro. Mangangailangan ng maraming guro. So, paano po, Sir Bong, kung club advisor na ako, di ba? Club advisor na ako, tapos grade level chairman pa. Paano po magiging sections ko? 4 na lang po ba? Pwede ba yon? Hindi. Kahit na 2 yung ancillary mo, 5 sections pa rin ang hahawakan mo. Yan yung rules eh. Kaya dapat, be wise, isa lang dapat ang kuhanin mong ancillary. Hindi po pwedeng 2. Wala nang double ngayon. Diba? Bawal na yon. Ay, bawal na yon. Mahirap na yon. Kasi pag binigay pa sa'yo yun, paano na? Wala kasi naman tayong mga non-teaching na pwedeng kumuha ng mga LIS. Di ba? E-base. Oo, yun. So, pwede yun as ancillary. Kasi wala naman tayong mga non-teaching na hahawak pa niya, kundi teachers lang din di ba? At wala tayong enough matagal lang sinasabi to, panahon pa nung dating, di ba, nung yung mga yung sinasabi nila na wala nang admin, dapat yung mga ancillary na admin task, hindi na dapat binibigay sa guro. Di ba? Librarian, registrar, property custodian. Kaya lang wala namang ang tagal-tagal na panahon, wala namang mga non-teaching personnel ang hahawak doon. Kaya nagkakataon, yung mga registrar natin ay teacher pa rin. Kasi wala naman talaga mga Kami sa Caloocan High School, meron kaming item na registrar. Pero, sa malalaking school lang meron. Bibihira, walang item. Wala din mga librarian sa mga school. Kaya teacher din ang may task noon. Kaya ganoon ang problem. So, ganun ang ating loading kung kino-convert sa section. 5 plus 1, 5 sections plus advisory o 5 plus ancillary. Ganyan yan. Hindi po pwedeng 2 yung ancillary mo tapos babawasan yung 5 sections mo magiging 4. Walang ganun. Dapat mas marami yung talagang dapat. If you are a classroom teacher, dapat pinakamababa yung 5 sections. Kung wala kang advisory, kung wala kang ancillary, 6 na sections sa hawakan mo. Yan yung teaching load. Kaya lang paano dun sa mga sa sir dito ang load namin 8 section, 7 section. Kaya lang baka nasa last mile kayo na walang mga guro talaga. Kaya yan ang problem. Dapat yung mga last mile school din ay binibigyan ng guro. 'Di ba? Dito po sa amin, sir, karamihan yan sa mga province, walang di ba? Yan ngayon dapat ang i-fill in ng mga guro. Yan ang bigyan ng mga guro. Dapat ma-identify ng DepEd yung mga eskwelahan na kulang ang teachers para hindi mag-overload yung mga teachers. Anyway, kung overload kayo at ma-determine, may proof na overload kayo, meron namang DepEd order, DepEd memo na babayaran kayo ng division office. Ganun yun, Bablog natin yan.